Malamig pa sa yelo ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Divilla. O baka naman sa kaloob-looban lang ni Hiraya, nagmumula ang panginginig na yon. Nakaupo siya sa hapagkainan, sa isang mesang gawa, sa pinakamahal na nara, napapalibutan ng mga pagkaing kahit kailan ay hindi niya natikmang tunay ang lasa. Ang bawat kislap ng mga kubyertos na pilak ay tila isang sundang na tumutusok sa kanyang puso. Ang bawat pagpatak ng oras mula sa antigong grandfather clock sa sulok ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Nagpapaalala sa kanya na isa na namang gabi ng kabiguan ang lilipas. Kumain ka, Hiraya. Ang malamig na utos ni Doña Agrifina de Villa mula sa kabilang dulo ng mesa. Hindi ito pakiusap, isa itong utos. Ang boses ng kanyang biyenan ay palaging may talim. Kayang-kayang humiwa sa iyong pagkatao nang hindi mo namamalayan. Dahan-dahang itinaas ni Hiraya ang kanyang paningin. Nakatitig sa kanya si Doña Agrifina. Ang mga mata nitong singkit ay mapanuri, na para bang isa siyang depektibong produkto na pinagsisisihang bilhin. Pasensya na po, Mama. Halos pabulong niyang sagot. Pinipilit na huwag manginig ang boses. Wala po akong ganang kumain. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ng matandang babae. Walang gana? Hiraya, 1 taon ka nang kasal sa anak ko. 1 taon ka ng Divilla. Ngunit hanggang ngayon, wala ka pa ring maibigay na kahit isang maliit na dahilan para manatili ka sa pamilyang ito. Bumagsak ang mga balikat ni Hiraya. Heto na naman sila. Ang usapang paulit-ulit na lang nilang pinagtatalunan gabi-gabi. Ang kanyang pagkabaog, ang kanyang kawalan ng silbi. Ang Villacorp ay hindi isang simpleng kumpanya lang. Hija, ito ay isang legasya, isang dinastiya. At ang isang dinastiya ay nangangailangan ng tagapagmana. Patuloy ni Doña Agrifina habang marahang iniikot ang wine glass sa kanyang kamay. Hindi ko ipinamigay ang nag-iisa kong anak para lang maging palamuti sa bahay na ito. May tungkulin ka. Isang tungkulin na hanggang ngayon ay bigo kang gampanan. Naramdaman ni Hiraya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat na hindi siya isang makina na pwedeng utusang maglabas ng produkto. Gusto niyang sabihin na paano siya magkakaanak kung ang asawa niya ay halos hindi na umuuwi, at kung umuwi man ay tila diring-diri siyang hawakan, ngunit isinara niya ang kanyang bibig. Ikinulong niya ang mga salita sa kanyang lalamunan. Dahil ang pagsagot kay Doña Agrifina ay katumbas ng pagpirma sa death warrant ng Sison Textiles, ang kumpanya ng kanyang pamilya na isinalba ng mga Divilla kapalit ng kasal na ito. Ang kanyang kaligayahan ang naging kabayaran. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Dasyo, ang kanyang asawa. Matikas at gwapo sa suot nitong mamahaling suit, ang lalaking pinangarap niya noon na ngayoy naging bangungot niya gabi-gabi. Agad na tumayo si Hiraya, isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Dasyo, mahal, kararating mo lang. Hayaan mong ipaghanda kita ng hapunan. Ngunit nilampasan lang siya ni Dasyo na parang hangin. Hindi siya tinapunan ng tingin. Dumiretso ito sa kanyang ina at magalang na humalik sa pisngi. Mama, bati nito. Kasabay ng pagdaan ni Dasyo ay ang paghaplos sa ilong ni Hiraya ng isang amoy na hindi kanya. Isang matamis, bulaklakin na pabango. Hindi amoy ng pabango ni Dasyo, pabango ng ibang babae. Napatigil si Hiraya. Ang maliit na pag-asang sumibol kanina ay agad nalanta at namatay. Naramdaman niyang muli ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Bakit ngayon ka lang, anak? Tanong ni Doña Agrifina, ngunit ang tono nito ay malambing, malayong malayo sa pakikitungo nito sa kanya. May tinapos lang na mahalagang meeting, Mama. Sagot ni Dasyo habang iniluluwag ang kanyang kurbata. Sa wakas ay tumingin ito kay Hiraya, ngunit ang mga mata nito'y blanko at malamig. Huwag mo na akong ipaghanda.
kumain na ako sa labas. Bago pa man makasagot si Hiraya, isang katulong ang nagmamadaling lumapit kay Doña Agrifina. Donya, pasensya na po sa abala, pero may bisita po kayo. Nagpipilit po siyang pumasok. Miss Amihan Reyes daw po ang pangalan. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, nanigas si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Napalingon siya kay Dasyo at nakita niya ang panandaliang gulat at pagkataranta sa mukha nito. Amihan Reyes, ang pangalan na paulit-ulit niyang nakikita sa cellphone ng asawa. Ang pangalan na bumubulong sa kanyang isipan tuwing gabi kapag wala si Dasyo sa tabi niya. Ang pangalan ng babaeng may-ari ng matamis na pabangong kumapit sa damit ng kanyang asawa. Bago pa man makapag-utos si Doña Agrifina, isang figura na ang pumasok sa dining hall. Isang babaeng maganda, balingkinita ng katawan, at may kumpiyansa sa bawat paghakbang. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na tila humahamon, at ang nangiti sa mga labi nito ay matamis ngunit puno ng lason. Ang mga mata nito ay direktang nakatuon kay Dasyo. Sinong nagpapasok sa kanya? Nagpapanik na tanong ni Dasyo. Ang kulay ay unti-unting nawawala sa kanyang mukha. Magandang gabi po, Doña Agrifina. Dasyo, bati ni Amihan. Ang boses ay malambing, ngunit may diin sa bawat salita. Sadya niyang hindi pinansin si Hiraya na para bang isa lang itong kasangkapan sa silid, isang palamuti na walang buhay. Anong ginagawa mo dito? Galit na bulong ni Dasyo. Sinubukang lapitan si Amihan para ilabas ito. Umalis ka na. Mag-usap tayo sa labas. Ngunit buong gilas na umiwas si Amihan. Hindi, Dasyo. Sa tingin ko, tapos na ang panahon ng mga patagong usapan. Sabi niya, at ngayon ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa reyna ng mansyon. Donya, ipagpaumanhin ninyo ang biglaan kong pagdating. Ngunit may dala po akong balita na siguradong ikasisiya ninyo. Nagtaas ng kilay si Doña Agrifina. Ang pagkainis ay napalitan ng pagkamausisa. Pinanood niya ang eksena na parang isang dula sa entablado. Lumakad si Amihan palapit sa mesa. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matinis na tunog sa marmol na sahig. Bawat tunog ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Hiraya. Mula sa kanyang mamahaling clutch, may inilabas si Amihan na isang maliit na papel at marahan itong inilapag sa ibabaw ng mesa. Sa mismong harapan ni Doña Agrifina, isang sonogram, isang larawan ng isang maliit na tuldok ng buhay sa loob ng isang sinapupunan. Napatitig si Hiraya sa larawan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mundo niya ay biglang huminto sa pag-ikot. Binabati ko po kayo, Doña Agrifina. Nakangiting sabi ni Amihan, ang ngiti ng isang nagwagi. Magiging lola na po kayo. Tumingin siya kay Dasyo na ngayon ay namumutla at hindi makapagsalita. At ikaw, Dasyo, magiging tatay ka na. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Magiging tatay ka na. Para kay Hiraya, ang mga salitang iyon ay isang hatol ng kamatayan, ang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan, ang patunay ng kanyang walang katapusang pagkukulang. Ang kanyang kamay, na kanina pa nakahawak sa isang baso ng tubig, ay nagsimulang manginig. Isang panginginig na hindi niya mapigilan. Nagsimula sa kanyang mga daliri, umakyat sa kanyang braso, hanggang sa buo niyang katawan, ay niyayanig ng isang tahimik na pagtangis. Nakita niya ang nangiting tagumpay sa mukha ni Amihan. Nakita niya ang pagkaduwag sa mukha ni Dasyo. At nakita niya ang dahan-dahang pagsilay ng kakaibang kislap sa mga mata ni Doña Agrifina. Hindi galit, hindi pagkagulat, kundi kasiyahan. At sa sandaling iyon, nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang baso ay bumagsak mula sa kanyang kamay, lumikha ng isang nakabibingking ingay nang ito'y maging 1,000 piraso sa sahig. Ang tubig ay kumalat, gaya ng mga luhang gusto nang kumawala mula sa kanyang mga mata. Napalingon ang lahat sa kanya.
Sa kauna-unahang pagkakataon ngayong gabi, napunta sa kanya ang atensyon, hindi dahil sa paggalang o pagmamahal, kundi dahil sa awa at pagkutya. Siya ang talunan, ang baog na asawa, ang babaeng ipinagpalit. Nakatitig siya sa mga bubog na kumikinang sa sahig at sa mga pirasong yon, nakita niya ang refleksyon ng kanyang wasak na pagkatao. Ito na ang huling patak, ang huling insulto na kaya niyang tanggapin. Dahan-dahan, itinuon ni Doña Agrifina ang kanyang malamig na mga mata kay Hiraya, hindi sa nabasag na baso, kundi sa babaeng nabasag din ang puso. Walang bakas ng simpatiya sa kanyang muka. Sa halip, isang maliit at kontentong ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi. Lumapit ito kay amihan, kinuha ang sonogram at tinitigang mabuti na para bang ito ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Hindi niya pinansin ang sarili niyang anak, na gulong-gulo pa rin ang isip. Hindi niya pinansin ang manugang niyang unti-unting namamatay sa loob. Tumingin si Doña Agrifina kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng pagtatagumpay. Sa wakas, deklara nito, ang boses ay mataginting at buo, sapat na para marinig ng buong kalawakan. Sa wakas, ang pamilya De Villa ay magkakaroon na rin ng tagapagmahana. Hindi alam ni Hiraya kung paano siya nakaalis sa hapagkainan na yon. Hindi niya matandaan kung paano niya nagawang iangat ang kanyang mga paa. Hakbang-hakbang, palayo sa impyernong yon. Ang tanging naririnig niya sa kanyang isipan ay ang paulit-ulit na pag-aling-awngaw ng mga salita ni Doña Agrifina. Sa wakas, magkakaroon na rin ng tagapagmana. Ang mga salitang yon ay parang lason na, unti-unting kumakalat sa kanyang buong sistema. Pinaparalisa ang kanyang puso. Ninanakaw ang hangin sa kanyang mga baga. Nakarating siya sa garahe, sumakay sa kanyang kotse at pinaandar ito ng walang patutunguhan. Ang mahalaga lang ay makalayo. Makalayo sa mansyon na naging kulungan niya. Makalayo sa mga taong pumatay sa kanyang kaluluwa. Kasabay ng pag-andar ng kotse ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanya. Ang bawat patak na humahampas sa windshield ay kasabay ng bawat luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga luhang matagal na niyang ikinukubli, ang mga hikbing matagal na niyang kinikimkim, ngayon ay malayang bumubuhos kasabay ng unos sa labas. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga mantsa ng kulay sa kanyang paningin. Malabo, magulo, katulad ng kanyang buhay, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena kanina. Ang ngiti ni amihan, ang pagkaduwag ni Dasyo, ang tagumpay sa mga mata ni Doña Agrifina. Bakit? Bulong niya sa sarili, ang boses ay basag at paos. Ginawa ko ang lahat. Isinakripisyo ko ang lahat. Para lang ba dito? Ang kasunduan ay para isalba ang Season Textiles. Ang pagpapakasal niya kay Dasyo ay para mabigyan ng pangalawang buhay ang pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Tinanggap niya ang lahat, ang lamig, ang pangaalipusta, ang pagtataksil, dahil sa tungkulin, dahil sa pagmamahal sa pamilya. Ngunit ngayon, habang nag-iisa siyang nagmamaneho sa gitna ng bagyo, naramdaman niyang wala nang natira sa kanya. Isa na lang siyang basag na sisidlan, walang laman, walang silbi. Sa sobrang pagkahapon ng kanyang isip at katawan, itinigil niya ang kotse sa gilid ng isang tahimik na kalye. Ipinatong niya ang kanyang noo sa manibela at doon humagulhol ng walang tigil. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi. Pakiramdam niya ay malulunod siya sa sarili niyang pighati. Nang sa wakas ay maubos na ang kanyang luha, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. At doon, sa gitna ng dilim at walang tigil na ulan, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na ilaw. Isang maliit at mainit na ilaw na nagmumula sa isang maliit na coffee shop sa kabilang kalsada.
Mayroon itong simpleng signboard na gawa sa kahoy kung saan nakaukit ang mga salitang kalinaw kapehan, kalinaw, kapayapaan, isang salitang tila dayuhan sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may kung anong humihila sa kanya patungo sa lugar na yon. Isang pangangailangan para sa kanlungan, isang uhaw para sa kahit kapirasong katahimikan. Pinatay niya ang makina, kinuha ang kanyang bag, at buong tapang na sinalubong ang malakas na ulan. Sa loob lamang ng ilang segundo, basang-basa na siya, ngunit hindi na niya ininda ang lamig. Manhid na ang kanyang katawan, manhid na ang kanyang puso. Nang buksan niya ang pinto ng coffee shop, isang maliit na kampana ang tumunog. Sumalubong sa kanya ang amoy ng bagong timplang kape at cinnamon. Ang init mula sa loob ay tila isang yakap na humaplos sa kanyang nanlalamig na balat. Ang lugar ay maliit, ngunit malinis. Ilang mga mesang kahoy, mga komportableng upuan, at mga libro sa estante. Tahimik, payapa. Sa likod ng counter ay may isang babaeng nakatayo, abala sa pagpupunas ng mga tasa. Nang marinig nito ang kampana, nag-angat ito ng tingin. Ang babae ay marahil kaedad lang niya. Simple lang ang ayos nito, nakasuot ng puting t-shirt at maong, at ang buhok ay nakatali sa isang magulong bun. Ngunit ang mga mata nito ay tila nakikita ang lahat. Matalas, ngunit hindi mapanghusga. May lalim, na parang isang lumang balon na puno ng mga kwento. Nakita ng babae ang kalagayan ni Hiraya, ang basang damit, ang magulong buhok, at ang namumugto at mapupulang mga mata. Ngunit walang pagtataka o awa sa mukha nito. Sa halip, isang banayad na pag-unawa ang mababanaag dito. Hindi ito nagsalita. Walang tanong na, okay ka lang ba? O anong nangyari sa'yo? Sa halip, kumuha lang ito ng isang malinis at tuyong tuwalya mula sa ilalim ng counter, lumabas, at inilahad ito kay Hiraya. Nag-aalangang tinanggap ito ni Hiraya. Habang pinupunasan niya ang kanyang buhok at muka, pumasok muli ang babae sa counter at nagsimulang magtimpla ng mainit na tsa. Naupo si Hiraya sa pinakamalapit na upuan, yakap-yakap ang sarili. Nanginginig pa rin siya, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa sakit na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ilang sandali pa, inilapag ng babae ang isang tasa ng mainit na chamomile tea sa harap niya. Ang halimuyak nito ay nakakakalma. Uminom ka muna, sabi ng babae sa isang mahinahon at malambing na boses, para sa kalooban mo. Tumingin si Hiraya sa babae at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapagsalita. Pasensya na sa abala. Magsasara na yata kayo. Umiling ang babae at ngumiti ng bahagya. Ang pinto ay laging bukas para sa mga taong kailangan ng masisilungan mula sa ulan. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Sa kahit anong uri ng ulan, may kung anong tumagos sa puso ni Hiraya sa mga salitang yon. Pakiramdam niya ay naiintindihan siya ng estrangherang ito kahit wala siyang sinasabi. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mainit na tasa. Hinahayaang dumaloy ang init sa kanyang mga palad, sa kanyang mga ugat, hanggang sa marating nito ang kanyang puso. Uminom siya, at sa bawat lagok, tila may kung anong buhol sa kanyang dibdib ang unti-unting kumakalas. Nanatili silang tahimik. Si Hiraya ay umiinom ng tsa, at ang babae ay nagpatuloy lang sa kanyang ginagawa sa counter. Ngunit ang katahimikang yon ay hindi nakakailang. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa, isang katahimikang nakagagaling. Nang maubos ni Hiraya ang tsaa, naramdaman niya ang bahagyang paggaan ng kanyang pakiramdam. Hindi nawala ang sakit, pero hindi na ito kasing tindi ng kanina. May espasyo na ulit para huminga. Salamat, sabi ni Hiraya. Ang boses ay mas buo na ngayon. Salamat dito. Tumangulang ang babae. Walang anuman. Inabot nito ang isang maliit na card mula sa counter.
Tala Cruz ang pangalan ko. Hiraya, sagot niya. Tala, pag-uulit niya sa isip. Bituin. Bago siya tumayo para umalis, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin sa gilid ng counter. Isang luma at medyo kupas na litrato sa loob ng isang simpleng frame. Isang babaeng nakangiti na may hawig kay Tala at isang lalaking matikas na nakatayo sa tabi nito. May pamilyar sa mukha ng lalaki, ngunit hindi niya ito masyadong maaninag dahil sa dilim ng sulok na kinalalagyan nito. Ang nanay ko, sabi ni Tala, na napansin ang kanyang pagtingin. Tumango si Hiraya, hindi na nagtanong pa. Tumayo na siya at kinuha ang kanyang bag. Kailangan ko nang umalis. Magkano lahat? Umiling si Tala. Huwag mo nang isipin yon. Sagot ko na. Nagpumilit si Hiraya, ngunit matatag si Tala. Sige na, ang mahalaga ay nakatulong sa'yo. Lumapit ito sa kanya at ang mga mata nito ay muling nagpakita ng kakaibang lalim. Huwag mong kalimutan, Hiraya, sabi nito sa mahinang boses. Ang ulan, kahit gaano pa kalakas, ay tumitila rin. Ibinigay nito ang calling card sa kamay ni Hiraya. Kung kailangan mo ng isang taong makikinig, palagi akong nandito. Sandali itong huminto at ang mga mata nito ay tila nag-apoy. At kung kailangan mo ng isang taong tutulong sa iyong lumaban, pwede rin akong maging taong yon. Pag-uwi ni Hiraya sa mansyon, pasado 1:00 na ng madaling araw. Humupa na ang ulan sa labas, ngunit sa loob ng bahay, mas matindi pa sa bagyo ang tensyon na naghihintay sa kakanya. Naabutan niya si Doña Agrifina na nakaupo sa sala, nag-iisa sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampshade. Tila isang reyna sa kanyang trono, matiyagang naghihintay sa pagbabalik ng isang alagad na nagtangkang tumakas. Si Dasyo ay wala na, marahil ay nasa silid nito, o mas malamang, bumalik sa babaeng nagdala ng magandang balita. Hindi nagsalita si Hiraya, dumiretso siya sa hagdanan, umaasang makakatakas siya sa isa na namang sermon. Ngunit ang boses ni Doña Agrifina ay pumigil sa kanya, malamig at matalas. Saan ka nang galing, Hiraya? Huminto si Hiraya sa unang baitang ng hagdan. Ang likod ay nakaharap pa rin sa kanyang biyenan. Huminga siya ng malalim bago humarap. Nagpahangin lang po, Mama. Isang halakhak na walang kagalakan ang pinakawalan ni Doña Agrifina. Nagpahangin? O nagmukmok? Hiraya, itigil mo na ang pag-arte na parang ikaw ang biktima dito. Alam nating pareho kung sino ang may pagkukulang. Naramdaman ni Hiraya ang pamilyar na kirot, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong kakaibang pagkayamot. Hindi po ako nag-aartista. Talaga ba? Tumayo si Doña Agrifina at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. Kung gayon, linawin natin ang mga bagay-bagay. Simula bukas, dito natitira si Amihan. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ano po? Dito? Sa bahay na ito? Oo. Simpleng sagot ng matanda. Dala niya ang dugo ng mga De Villa. Dala niya ang tagapagmana ko. Nararapat lamang na alagaan siya dito, sa ilalim ng aking bubong, para masigurong magiging malusog at ligtas ang apo ko. Pero asawa po ako ni Dasyo. Kasal kami. Paano ninyo magagawang papasukin ang babae niya sa pamamahay ko? Halos pabulong na tanong ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at kawalan ng pag-asa. Pamamahay mo. Muling tumawa si Doña Agrifina. Hija, wala kang pag-aari dito. Kahit ang apelyidong dinadala mo ay hiram lang, ang bahay na ito ay sa mga De Villa. At gagawin ko ang lahat para sa kapakanan ng pamilyang ito. Tinalikuran siya ng biyenan. Senyales na tapos na ang usapan. Magpahinga ka na. Bukas, asahan mong darating sila. At inaasahan ko rin na tatanggapin mo ang sitwasyon ng may dignidad. Kung mayroon ka pa nito.
Umakyat si Hiraya sa kanyang silid na parang isang kaluluwang ligaw. Ang bawat salita ni Doña Agrifina ay isang dagok na sumira sa natitira pa niyang lakas. Dito titira si Amihan. Sa bahay na ito, araw-araw niyang makikita ang buhay na katibayan ng pagtataksil ng kanyang asawa. Araw-araw siyang ipapamukha sa sarili niyang kawalan. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kumot. Ang mga luha ay nagbabadya na namang tumulo. Ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan niya. Pagod na siyang umiyak. Pagod na siyang maging talunan. Habang nakaupo doon sa dilim, naaalala niya ang mukha ni Tala Cruz. Naalala niya ang init ng tasa ng tsa. At higit sa lahat, naalala niya ang mga huling salita nito. At kung kailangan mo ng isang taong tutulong sa iyong lumaban, pwede rin akong maging taong yon. Kinapa niya ang kanyang bag at kinuha ang maliit na piraso ng karton. Tala Cruz, Kalinaw Kapehan. Isang numero ng telepono. Pinagmasdan niya ang numero. Natatakot siya. Ang pagtawag sa numerong yon ay nangangahulugan ng pagsuway. Nangangahulugan ng paglaban, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Ngunit ano pa ba ang mawawala sa kanya? Ang dignidad niya? Matagal na itong niyurakan. Ang pagmamahal ng asawa niya? Hindi niya ito kailanman naramdaman. Ang respeto ng kanyang biyenan? Isa lang siyang kasangkapan sa mata nito. Gusto niyang lumaban. Kahit isang beses lang. Gusto niyang maramdaman na may kontrol pa siya sa sarili niyang buhay. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinipa ang numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang pamilyar at mahinahong boses ang sumagot. Hello? Tala Cruz speaking. Titala. Si Hiraya ito. Nauutal niyang sabi. Isang sandali ng katahimikan. Hiraya, napatawag ka. Ayos ka lang ba? Hindi. Aminado niya. At sa pagsabi noon, isang bahagi ng bigat sa kanyang dibdib ang nabawasan. Hindi ako ayos. At kailangan ko yata ng tulong. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Tala. Hindi dahil sa pagkainis, kundi dahil sa pag-unawa. Sabihin mo sa akin ang lahat. At ikinuwento nga ni Hiraya ang lahat. Ang utos ni Doña Agrifina, ang planong pagtira ni Amihan sa mansyon, ang pakiramdam na tila unti-unti na siyang sinasakal hanggang sa mamatay. Hiraya, makinig ka, sabi ni Tala matapos marinig ang lahat. Ang boses nito ay kalmado ngunit matatag. Hindi ka nila pwedeng tratuhin na parang basura. May karapatan ka, may boses ka. Kailangan mo lang hanapin ulit. Pero paano? Tanong ni Hiraya. Natatakot ako. Kapag kinalaban ko sila, baka madamay ang pamilya ko. Hindi natin kailangan ng malaking digmaan ngayon, Hiraya. Ang kailangan natin ay isang maliit na laban, isang maliit na hakbang para maipakita sa kanila at higit sa lahat, sa sarili mo na hindi ka napapayag na tapak-tapakan. Humanap ka ng isang bagay kahit gaano kaliit at doon ka tumanggi. Isang maliit na bagay. Isang hindi. Kinabukasan, ang hapagkainan ay mas malamig pa kaysa dati. Naroon na si Amihan, nakaupo sa tabi ni Dasyo na parang siya na ang tunay na ginang ng bahay. Si Dasyo ay hindi makatingin ng diretso kay Hiraya. Si Doña Agrifina naman ay may ngiti ng isang general na nanalo sa giyera. Buong agahan, tinitiis ni Hiraya ang mga parinig ni Amihan tungkol sa kanyang paglilihi at ang mga bilin ni Doña Agrifina tungkol sa kung paano dapat alagaan ang apo nito. Hindi siya umimik. Pinakinggan niya lang ang payo ni Tala sa kanyang isipan. Humanap ka ng pagkakataon. At ang pagkakataon ay dumating. Hiraya, utos ni Doña Agrifina habang nagpupunas ng bibig gamit ang serbilyeta. Naayos ko na ang guest room para kay Amihan. Ngunit naisip ko, mas makabubuti siguro kung sa master's bedroom na lang siya. Mas maluwag doon at mas komportable para sa kanyang kalagayan.
Ikaw na lang ang lumipat sa guest room. Ito na yon, ito ang sandali. Naramdaman ni Hiraya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang pinakamalaking insulto. Ang pag-agaw hindi lang sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanyang espasyo, sa kanyang silid, sa huling piraso ng kanyang pagkatao sa bahay na yon. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, naghihintay sa kanyang pagsunod. Inaasahan na tatango lang siya, tatayo, at aalis na parang isang utusang walang reklamo. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Itinaas ni Hiraya ang kanyang ulo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Agrifina. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nanginginig. Ngunit ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay buo at matatag. Hindi po. Isang salita lang. Ngunit ang epekto nito ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang katahimikan. Napatigil si Amihan sa pag-inom ng juice. Napaangat ng tingin si Dasyo. Ang mga mata ay puno ng pagkagulat. At si Doña Agrifina, sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang makilala siya ni Hiraya, ay natigilan. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Anong sabi mo? Tanong ni Doña Agrifina, ang boses ay mababa at mapanganib. Ang sabi ko po hindi, pag-uulit ni Hiraya, mas malakas ngayon. Ako po ang asawa. Ako po ang legal na Mrs. De Villa. Ang silid na yon ay para sa aming mag-asawa. Hindi po ako aalis doon. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Ang hangin ay napuno ng tensyon na halos pwede mo nang hiwain. Kitang-kita ni Hiraya ang unti-unting pag-apoy sa mga mata ng kanyang biyenan. Nakaramdam siya ng takot, isang matinding takot. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may isa pang damdamin na sumisibol, isang damdamin ng lakas, ang pag-angkin sa sarili. Lumapit si Doña Agrifina sa kinauupuan ni Hiraya. Yumuko ito hanggang sa magkalapit ang kanilang mga mukha. Ang bawat salita ay isang bulong na puno ng pagbabanta, isang lihim na digmaan sa pagitan nilang dalawa. Napakalaking pagkakamali ang ginawa mo, Hiraya. Isinara na ni Tala ang pinto ng Kalinaw Kapehan. Ang huling customer ay kanina pang umalis. Ang natira na lang ay ang pamilyar na katahimikan, ang banayad na amoy ng kape, at ang mahinang tunog ng ulan na muling nagsimulang pumatak sa labas. Para sa marami, ang kanyang coffee shop ay isang kanlungan, isang lugar ng kapayapaan. Kalinaw. Iyon ang ipinangako ng pangalan nito. Ngunit para kay Tala, sa mga gabing tulad nito na siya na lang ang mag-isa, ang lugar ay nagiging isang entablado para sa mga multo ng nakaraan. Ang kapayapaan ay isang maskara lamang para sa unos na nananahan sa kanyang puso. Lumakad siya patungo sa isang maliit na pinto sa likod ng counter na papunta sa kanyang opisina. Dito, walang mga mesang kahoy o mga tasa. Ang naroon ay isang malaking corkboard na puno ng mga litrato, mga koneksyon na iginuhit ng pulang sinulid at mga timeline. Sa gitna ng lahat ng ito ay ang larawan ng pamilya De Villa, isang perpektong larawan ng kasinungalingan. Mula sa ilalim ng kanyang mesa, hinila niya ang isang lumang baul na gawa sa kahoy. Ang alikabok ay bahagyang kumapit na dito, ngunit ang laman nito ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang bawat pag-angat ng takip ay tila pagbubukas ng isang sugat na hindi kailanman naghilom. Sa loob, naroon ang mga mumunting alaala ng isang buhay na ninakaw, isang tuyong bulaklak ng sampagwita, isang kwintas na may simpleng perlas, at isang litrato. Kinuha niya ang litrato. Kupas na ito at medyo lukot sa mga gilid. Isang masayang babae na may mahinhin na ngiti. Ang kanyang ina, si Elena. Sa tabi nito ay isang binatang Roberto De Villa, ang ama niya. Ang mga mata nito'y kumikinang sa pag-ibig na tila tunay. Ito ang buhay na dapat ay sa kanila. Ito ang lahat ng inagaw ng isang babaeng nagngangalang Agrifina. Biglang nag-iba ang paligid. Ang amoy ng kape
ay napalitan ng amoy ng lumang kahoy at nilagang mais. Si Tala ay naging isang maliit na batang nagtatago sa likod ng kurtina. Pinipigilan ng hininga habang pinapanood ang kanyang ina na umiiyak sa sala ng kanilang maliit na bahay. Nakatayo sa harap ng kanyang ina ay isang babaeng nakaputing bestida, eleganteng-elegante, ngunit ang mukha ay puno ng pangaalipusta. Isang mas batang Agrifina. Hawak nito ang isang sobrang makapal. "Tumigil ka sa pag-iyak mo, Elena," sabi ni Agrifina. Ang boses ay matigas na parang bakal. "Hindi bagay sa'yo. Lalo ka lang nagmumukhang kaawa-awa." "Agrifina, pakiusap." Halos magmakaawa si Elena. "Mahal ako ni Roberto. Mahal namin ang isa't isa." Isang malutong na halakhak ang sagot ni Agrifina. "Pagmamahal, Hija. Ang pagmamahal ay hindi nakakain. Ang pagmamahal ay hindi nagpapatakbo ng negosyo. Si Roberto ay isang Devilla. Ako isang Heredia. Ang kasal namin ay isang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Ikaw, ano ka ba? Isang hamak na probinsyana na naakit sa kinang ng syudad. Isa kang pagkakamali. Isang mantsa na kailangang burahin." Binuksan ni Agrifina ang sobre at inihagis ang isang makapal na pligo ng pera sa paanan ni Elena. Ang mga perang papel ay kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. "Heto," sabi ni Agrifina na may pandidiri. "Kunin mo yan at maglaho ka na sa buhay namin. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa. At yang anak mo, sumulyap ito sa direksyon ng kurtina kung saan nagtatago si Tala, at pakiramdam ng bata ay nagyelo ang kanyang dugo. Ituring mo na lang siyang isang paalala ng iyong katangahan." Hindi pinulot ni Elena ang pera. Umiiyak lang ito ng tahimik. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang tanawing iyon ang sumunog at nag-iwan ng permanenteng peklat sa puso ng batang si Tala. Napapikit si Tala, itinaboy ang masakit na alaala. Ang puot, ang walang hanggang puot, iyon ang naging gasolina niya sa loob ng maraming taon. Pinag-aralan niya ang bawat galaw ng mga Devilla. Binuo niya ang Kalinaw Kapehan hindi lang bilang isang negosyo, kundi bilang isang observation post, isang lugar kung saan malapit siya sa kanyang kaaway. Naghihintay ng tamang panahon para gumanti. Ang plano niya ay simple, sirain si Doña Agrifina gamit ang mga sikreto nito. At si Hiraya. Sa simula, si Hiraya ay isang piyesa lamang sa kanyang laro, isang kasangkapan. Ang kahinaan ng pamilya Devilla na pwede niyang gamitin para makapasok. Ngunit may nag-iba. Kinuha niya ang kanyang telepono at binasa muli ang text message na natanggap niya kanina mula kay Hiraya. "Salamat, Tala. Dahil sa'yo, nahanap ko kahit konti ang boses ko." Napabuntong hininga si Tala. Sa bawat pakikipag-usap niya kay Hiraya, nakikita niya hindi lang ang isang kasangkapan, kundi ang refleksyon ng kanyang ina, ang parehong kabutihan, ang parehong sakit, ang parehong pagtitiis. Ang pakikiramay ay nagsimulang makipag-agawan sa kanyang pagnanais na maghiganti. Ang pagtulong kay Hiraya na makahanap ng sariling lakas ay nagiging mas mahalaga kaysa sa pagsira lamang sa mga Devilla. Naging komplikado ang lahat. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa corkboard, sa lahat ng kanyang pananaliksik, ang mga bank statement, mga ulat sa negosyo, mga artikulo sa dyaryo. Pinag-aralan niya ang lahat. Ibinalik niya ang litrato sa loob ng baul. Ngunit habang ginagawa niya ito, may isang maliit at nakatuping papel na nahulog mula sa likod ng frame. Isang bagay na hindi niya napansin noon. Kinuha niya ito at maingat na binuklat. Isa itong lumang reseta. Ang sulat ay medyo kupas na. Nakapangalan sa kanyang ina, Elena Sorrento. Ang petsa ay halos 3 dekada na ang nakalipas. Ngunit ang pangalan ng doktor ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Dr. Armando Solomon, Obstetrics and Gynecology.
Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ang pangalang iyon. Pamilyar ito. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang isang folder mula sa kanyang filing cabinet. Ito ang folder para sa personal na kasaysayan ni Doña Agrifina. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina, mga kopya ng public records, mga lumang anunsyo, hanggang sa makita niya ang hinahanap, isang kopya ng birth certificate ni Dasio de Villa. At doon, nakasulat ng malinaw, sa ilalim ng attending physician ay ang parehong pangalan, Dr. Armando Solomon. Napatitig si Tala sa dalawang dokumento, ang reseta ng kanyang ina at ang birth certificate ng anak ng kanyang kaaway. Bakit ang iisang OB-GYN ang titingin sa legal na asawa at sa babaeng itinuturing na kabit noong mga panahong iyon? Posibleng nagkataon lang, ngunit sa mundo ng mga De Villa, natutunan ni Tala na walang bagay na nagkakataon lang. Isang bagong pinto ang nagbukas, isang bagong sinulid na kailangan niyang hilahin. At may kutob siya na sa dulo ng sinulid na ito, matatagpuan niya ang isang sikretong mas madilim pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang hindi ni Hiraya ay lumikha ng isang malamig na giyera sa loob ng mansyon. Hindi na siya pinilit ni Doña Agrifina na lisanin ang master's bedroom, ngunit ang parusa ay mas malala pa sa sigawan. Ipinatikim nito kay Hiraya ang batas ng yelo. Hindi siya kinakausap, hindi siya tinitingnan, para siyang multo sa sarili niyang pamamahay. Sa kabilang banda, si Amihan naman ay itinuring na parang isang prinsesa. Bawat gusto nito ay sinusunod. Bawat hiling ay tinutupad. Palagi itong nakabuntot kay Dasio, nakakapit sa braso nito, habang si Dasio naman ay halatang naiilang, ngunit hindi makapalag sa ilalim ng mapanuring mata ng kanyang ina. Ngunit may nag-iba kay Hiraya. Ang maliit na tagumpay na naramdaman niya sa hapagkainan ay nagtanim ng isang buto ng tapang sa kanyang dibdib. Hindi na siya basta-basta yumuyuko. Hindi na siya umiiyak sa sulok. Sa halip, nagmamasid siya. Sa isang lihim na pag-uusap nila ni Tala sa telepono, binigyan siya nito ng payo. Ang mga sinungaling ay laging may butas sa kanilang kwento, Hiraya, sabi ni Tala. Hindi nila kayang panindigan ang bawat detalye. Magmasid ka lang. Pakinggan mo ang hindi nila sinasabi. Doon mo sila mahuhuli. At iyon nga ang ginawa ni Hiraya. Ginamit niya ang kanyang pagiging invisible para maging isang espiya. Ang unang pagkakataon ay dumating sa isang maliit na salo-salo na inorganisa ni Doña Agrifina para sa mga piling kaibigan upang i-anunsyo ang magandang balita. Habang ang lahat ay abala sa pagbati kay Amihan, napansinin ni Hiraya ang pagpunta nito sa isang sulok. Malayo sa paningin ng karamihan, mula sa salamin sa pader, kitang-kita niya nang kunin ni Amihan ang isang baso ng champagne mula sa isang waiter at dahan-dahan itong ininom na akala mo'y walang nakakakita. Isang buntis na umiinom ng alak, kumunot ang noo ni Hiraya. Itinago niya ang impormasyong yon sa kanyang isipan. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon siya ng isa pang pagkakataon. Pauwi na siya mula sa pagbisita sa kanyang mga magulang nang makita niya si Amihan na palabas ng isang mamahaling mall, bit-bit ang maraming paper bags. Ang nakapukaw sa kanyang atensyon ay ang suot nitong sapatos, isang pares ng stiletto na may talim at taas na halos 6 na pulgada. Naglalakad ito nang walang kahirap-hirap na para bang sanay na sanay. Hindi ba't sabi ng doktor, bawal sa buntis ang masyadong mataas na takong? Bulong ni Hiraya sa sarili habang pinapanood itong sumakay sa kotse na ipinagkaloob dito ni Doña Agrifina. Ang mga maliliit na bagay na ito, ang alak, ang sapatos, ay tila mga piraso ng isang puzzle na hindi magkakatugma. Sinabi niya ang lahat ng ito kay Tala sa isa pa nilang lihim na pag-uusap. Magaling, Hiraya, sabi ni Tala sa kabilang linya. May paghanga sa kanyang boses. Patuloy mo lang yan. Ngayon, kailangan natin ng mas matibay na ebidensya.
Ang doktor? Alamin mo kung sino ang doktor niya. Doon tayo magsimula. Ang pag-alam sa pangalan ng doktor ay naging isang hamon. Sa tuwing tatanungin ni Doña Agrifina si amihan tungkol sa kanyang check-up, palagi itong may malabong sagot. Okay naman po lahat, Doña. O kaya'y, maselan daw po ang pagbubuntis ko kaya kailangan ng maraming pahinga. Kailangan ni Hiraya ng paraan para marinig ang isang pribadong pag-uusap. Isang gabi, habang naghahapunan, sinadya ni Hiraya na mahulog ang kanyang hikaw malapit sa kinauupuan ni amihan. Habang nagkukunwari siyang hinahanap ito sa ilalim ng mesa, narinig niya ang usapan. Amihan Hija, kailan ang susunod mong check-up sa doktor mo? Tanong ni Doña Agrifina. Gusto kong sumama para personal kong makausap si Dr. Ramirez. Dr. Ramirez, sa wakas, isang pangalan. Ay naku, Donya, wag na po kayong mag-abala. Mabilis na sagot ni amihan. Sa susunod na linggo pa po. Pero tumawag na po siya kanina. Sabi niya, iwasan ko raw po ang stress at kumain ng marami. Pag-akyat ni Hiraya sa kanyang silid, agad niyang tinawagan si Tala. Dr. Ramirez, sabi niya, halos pabulong. Sa St. Luke's daw, sabi niya noon. Okay, hayaan mo ako, sabi ni Tala. May gagawin ako. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa mansyon, naisip ni Hiraya na kailangan niya ng isa pang patunay. Nagkaroon siya ng isang mapangahas na ideya. Alam niyang may ugali si amihan na iwanan ang kanyang bag sa sofa, sa sala, kapag umaakyat ito sa kanyang silid para magpahinga. Nagkunwari siyang may kukunin sa baba. Nakita niya ang bag. Walang tao sa paligid. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya. Nagagawa siya ng isang bagay na palihim at mali. Ngunit ang pagnanais niyang malaman ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Mabilis niyang binuksan ang bag, mga lipstick, pabango, wallet, at sa isang maliit na bulsa, nakita niya ang isang reseta. Reseta para sa mga prenatal vitamins, ngunit ang pangalan ng doktor na nakasulat ay hindi Dr. Ramirez, Dr. Jonathan Alcaraz. Kinunan niya ito ng litrato gamit ang kanyang telepono bago mabilis na isinara ang bag, tamang-tama sa pagbaba ni amihan. Oh, Hiraya, nandyan ka pala, sabi ni amihan, halatang nagulat. Akala ko'y nagkukulong ka lang lagi sa kwarto mo. May kinuha lang ako. Maikling sagot ni Hiraya, pinipilit na maging kalmado. Pagbalik niya sa kanyang silid, tumawag ang telepono niya. Si Tala. Hiraya, sabi ni Tala, at may kakaibang diin sa kanyang boses. May nalaman ako. Tumawag ako sa St. Lucas, sa opisina ni Dr. Ramirez. Anong sabi? Kinakabahang tanong ni Hiraya. Tinanong ko kung may pasyente silang nagngangalang Amihan Reyes. Nag-check sila ng records. Huminto sandali si Tala na lalong nagpakaba kay Hiraya. Anong nalaman mo, Tala? Narinig ni Hiraya ang paghinga ng malalim ni Tala sa kabilang linya bago ito nagsalita. Ang sabi ng receptionist, pasensya na po, ma'am. Wala po kaming pasyente na nagngangalang Amihan Reyes. Napatigil si Hiraya. At isa pa, dagdag ni Tala, ang boses ay mas seryoso. Si Dr. Ramirez. Nag-retire na siya noong 1 taon pa. Ang mga salita ni Tala ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Hiraya. Nag-retire na siya noong 1 taon pa. Nabitawan niya ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa malambot na carpet ng kanyang silid, ngunit ang ingay na nilikha nito sa kanyang isipan ay nakabibingi. Nagsisinungaling si amihan. Hindi lang ito isang hinala. Hindi lang ito isang kutob. Isa na itong katotohanan. Isang katotohanang kasing linaw ng sikat ng araw. Ang buong pagbubuntis na ito, ang pundasyon ng lahat ng kanyang kasalukuyang pagdurusa, ay isang malaking kasinungalingan. Mabilis niyang pinulot ang telepono. Tala, sigurado ka ba? Nanginginig niyang tanong kahit alam na niya ang sagot.
Oo, Hiraya. 2 beses kong kinumpirma. Matatag na sagot ni Tala. Nagsisinungaling siya. At kung nagsisinungaling siya tungkol sa doktor, malamang nagsisinungaling din siya tungkol sa lahat. Napasabunot si Hiraya sa sariling buhok. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang sistema. Isang apoy na matagal nang natutulog. Galit para kay Amihan na walang hiya siyang niloko. Galit para kay Dasyo na nagpabulag-bulagan. Galit para kay Doña Agrifina na handang maniwala sa kahit anong kasinungalingan para lang magkaroon ng tagapagmana. At galit sa sarili niya dahil muntik na siyang sumuko. Kailangan nating patunayan ito, Tala, sabi ni Hiraya. Ang boses ay may bago ng determinasyon. Kailangan nating ipakita sa kanila ang totoo. Mayroon pa, sabi ni Hiraya, naaalala ang litrato sa kanyang telepono. May nakita akong reseta sa bag niya. Ibang doktor ang nakapangalan, Dr. Jonathan Alcaraz. Ay send mo sa akin ang litrato ngayon din, utos ni Tala. Hiraya, kailangan nating magkita, ngayon na. Sa coffee shop, may kailangan kang malaman, may kailangan akong sabihin sa'yo. May kakaibang bigat sa boses ni Tala na nagdulot ng kaba kay Hiraya. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Mabilis siyang nagpalit ng damit at sa kauna-unahang pagkakataon, lumabas siya ng mansyon ng walang paalam, nang hindi nag-iisip kung ano ang sasabihin ng iba. May mas mahalaga siyang kailangang gawin. Pagdating niya sa Kalinaw Kapehan, nakasara na ang pinto. Ngunit bago pa man siya makakato, bumukas ito at sumalubong sa kanya si Tala. Isinara at nilak ni Tala ang pinto sa likuran niya. Mabutit nakarating ka, sabi ni Tala. Ang muka ay seryosong-seryoso. Iginiya siya nito papunta sa isang mesa sa pinakasulok ng coffee shop. Anong nangyayari, Tala? Ano itong mahalagang sasabihin mo? Hindi na makapaghintay na tanong ni Hiraya. Hindi agad sumagot si Tala. Tinitigan muna siya nito ng malalim na para bang sinusukat ang kanyang katatagan. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim. Hiraya, ang pagtulong ko sa'yo, hindi ito isang pagkakataon lang. Kumunot ang noo ni Hiraya. Anong ibig mong sabihin? Sa halip na sumagot, tumayo si Tala, pumunta sa likod ng counter, at bumalik na may dalang isang lumang baul na gawa sa kahoy, ang parehong baul na tinitingnan niya noong gabing una silang magkita. Maingat itong inilapag ni Tala sa ibabaw ng mesa at binuksan. Kinuha nito ang isang kupas na litrato at iniabot kay Hiraya. Ang litrato ng kanyang ina, si Elena, at isang mas batang Roberto de Villa. Ang ama ni Dasyo, ang yumaong asawa ni Doña Agrifina. Sino sila? Tanong ni Hiraya, kahit na may unti-unti nang nabubuong hinala sa kanyang isipan. Siya si Elena Sorrento, ang nanay ko, mahinang sabi ni Tala. At ang lalaking kasama niya ay si Roberto de Villa, ang ama mo at ang ama ko. Parang bombang sumabog ang mga salita sa pandinig ni Hiraya. Napatingin siya mula sa litrato papunta kay Tala, pabalik-balik. Ang mga mata, ang hugis ng panga. Ngayon niya lang napansin, may hawig si Tala sa mga de Villa. Hindi maaari, bulong ni Hiraya. Pero totoo, sabi ni Tala, ang boses ay puno ng pait. Si nanay ang unang asawa ni Roberto. Legal silang kasal. Sila ang tunay na nagmamahalan, ngunit hindi siya tanggap ng pamilya de Villa dahil mahirap lang kami. At si Agrifina Heredia, ang babaeng desperada para sa kapangyarihan at yaman, ay ginawa ang lahat para sirain sila. Ikinuwento ni Tala ang lahat. Ang panloloko ni Agrifina, ang paggamit nito ng impluensya para piliting iwan ni Roberto si Elena, ang pagtataboy sa kanyang ina na parang isang aso, na walang dala kundi ang anak sa kanyang sinapupunan, siya. Lumaki ako na puno ng galit, Hiraya. Galit sa mga de Villa para sa lahat ng kinuha nila sa amin, sa buhay na dapat ay sa amin.
Ang plano ko ay sirain sila, sirain si Doña Agrifina. Pag-amin ni Tala, ang mga mata ay nag-aapoy sa matagal ng kinikimkim na puot. Napahawak si Hiraya sa kanyang dibdib. Ang isip niya ay gulong-gulo. Si Tala, ang kaibigan niya, ang taong tumulong sa kanya, ay kapatid pala ng kanyang asawa at may plano itong maghiganti. Kaya mo ako tinulungan? Tanong ni Hiraya at sa unang pagkakataon, isang bakas ng sakit at pagdududa ang gumuhit sa kanyang boses. Ginamit mo lang ba ako? Piyesa lang ba ako sa plano mo? Nakita ni Tala ang sakit sa mga mata ni Hiraya at isang guhit ng pagsisisi ang dumaan sa kanyang mukha. Sa simula, oo. Mahinang pag-amin niya, isang katotohanang masakit pakinggan. Nakita ko sa iyo ang perpektong paraan para makapasok sa buhay nila, ang kahinaan nila. Pero Hiraya, habang nakikilala kita, habang nakikita ko ang pinagdadaanan mo, nakita ko ang nanay ko sa iyo. Nakita ko ang parehong sakit, ang parehong pagtitiis, at nagbago ang lahat. Lumapit si Tala kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi na ito tungkol lang sa paghihiganti ko. Tungkol na rin ito sa iyo. Tungkol sa pagkuha mo ng hustisya na nararapat sa iyo. Nakatitig lang si Hiraya kay Tala. Hindi alam kung ano ang iisipin. Ang mundo niya ay muling gumuho, ngunit sa ibang paraan. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ay may sariling mga sikreto. Ngunit sa kabila ng pagkabigla, may isang bahagi sa kanya na nakakaintindi sa galit ni Tala. Ang paghihiganti ko ay para sirain si Doña Agrifina. Patuloy ni Tala, ang boses ay desperado. Ngunit ngayon, nagbago na. Gusto kong makuha natin ang hustisya, tayong dalawa. Pero kailangan mong pumili, Hiraya. Hinawakan ni Tala ang mga kamay ni Hiraya. Malamig ang mga ito. Sasama ka ba sa akin sa laban na ito? O tatalikuran mo ako ngayon na alam mo na ang lahat? Walang nakakalampas sa mga mata at tainga ni Doña Agrifina de Villa. Ang kanyang mansyon ay ang kanyang kaharian at bawat sulok nito ay may mga matang nagmamasid at mga taingang nakikinig para sa kanya. Ang mga katulong, hardinero at driver, lahat sila ay mga tapat na alagad na ang katapatan ay nabili ng pera o nabuo sa takot. Kaya naman, nang mapansin niya ang biglaang pagbabago sa kilos ni Hiraya, agad siyang naghinala. Ang dating parang basang sisiw na manugang ay bigla na lang nagkaroon ng tinik. Ang pagtanggi nito sa hapagkainan ay ang unang senyales. Ang mga palihim nitong pag-alis na dati hindi nito ginagawa ay ang pangalawa. Noong una, inakala niyang simpleng pagre-rebelde lang ito ng isang babaeng nasasaktan. Ngunit si Doña Agrifina ay hindi naniniwala sa mga simpleng bagay. Para sa kanya, sa likod ng bawat kilos ay may motibo. Sa likod ng bawat pagbabago ay may nag-uudyok. Subaybayan ninyo siya. Ang simpleng utos niya sa kanyang pinagkakatiwalaang hepe ng seguridad, isang dating militar na sanay sa maruruming trabaho. Gusto kong malaman ang bawat lugar na puntahan niya. Ang bawat taong kausapin niya. Walang labis, walang kulang. Hindi nagtagal. Ang ulat ay dumating. Isang manipis na brown envelope ang iniabot sa kanya habang nagkakape siya sa kanyang hardin. Binuksan niya ito nang walang pagmamadali. Sa loob ay mga litrato. Si Hiraya na pumapasok sa isang maliit na coffee shop. Si Hiraya na kausap ang may-ari nito. Si Hiraya na umiyak sa balikat ng babae. Paulit-ulit. Ang coffee shop na yon ang naging tagpuan. Ang babaeng iyon ang naging kakampi. Sino ang babaeng ito? Tanong niya sa kanyang tauhan na nakatayo sa kanyang gilid. Talacruz po ang pangalan, Donya. Siya ang may-ari ng Kalinaw Kapehan. Base po sa aming paunang investigasyon, simple lang ang kanyang pamumuhay. Walang record ng anumang koneksyon sa mga season o sa inyo.
Tinitigan ni Doña Agrifina ang litrato ni Tala. May kung anong pamilyar sa mukha nito. Isang bagay na hindi niya matukoy, ngunit nagdulot ito ng malamig na kaba sa kanyang dibdib. Isang anino mula sa nakaraan. Imbestigahan ninyo siya ng mas malalim, utos niya. Gusto kong malaman ang lahat, ang mga magulang, ang pinag-aralan, ang bawat detalye ng kanyang buhay, kahit ang pinakamaliit na butas, halukayin ninyo. Habang naghihintay siya ng resulta, ang kanyang atensyon ay bumalik kay Hiraya. Ang kanyang manugang ay naging isang ahas sa kanyang paraiso. Isang ahas na kailangang putulan ng ulo. Isang hapon, habang nagpapahinga si Amihan, kinausap niya ang dalaga. Amihan, napapansin kong tila nagiging kampante ka na. Simula ni Doña Agrifina. Po? Hindi po, Doña. Maingat po ako. Mabilis na sagot ni Amihan. Talaga ba? Dahil ang asawa ng anak ko, may diin sa mga salitang yon, ay may mga kakaibang ikinikilos. Siguraduhin mong walang anumang butas sa kwento mo. Walang anumang ebidensya na pwedeng gamitin laban sa'yo. Naiintindihan mo ba? Ang kapakanan ng apo ko ang nakasalalay dito. Namutla si Amihan. Opo, Donya. Makakaasa po kayo. Makalipas ang 2 araw, dumating ang hinihintay na ulat. Isang mas makapal na envelope. Gabi na. Nag-iisa si Doña Agrifina sa kanyang malawak na library, napapalibutan ng mga libro tungkol sa kapangyarihan at kasaysayan. Binuksan niya ang envelope. Sa loob ay ang buong talambuhay ni Tala Cruz. Ngunit ang isang dokumento ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang kopya ng birth certificate. Pangalan? Tala Sorrento Cruz pangalan ng ina. Elena Sorrento pangalan ng ama. Elena Sorrento. Ang pangalan ay parang isang kidlat na gumuhitit sa kanyang alaala. Bigla siyang napabalik sa nakaraan. Sa isang maliit na bahay sa probinsya. Sa isang babaeng umiiyak sa kanyang harapan. Ang mantsa na kailangan niyang burahin. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa. At yang anak mo, ituring mo na lang siyang isang paalala ng iyong katangahan. Napahawak si Doña Agrifina sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanya. Ang multo, na akala niya'y matagal nang nailibing, ay nagbalik. At hindi lang ito nagbalik. Nakapasok na ito sa kanyang teritoryo. Nakalapit na ito sa kanyang pamilya. Tinitigan niyang muli ang litrato ni Tala. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang mga mata. Ang ngiti. Iyon ang mga mata. At ngiti ni Elena. At ang hugis ng panga. Iyon ang panga ni Roberto. Hayop. Ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na puno ng galit at takot. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang planadong paghihiganti. At si Hiraya ang ginamit nilang tulay. Nawala ang kanyang composure. Ang lahat ng kanyang pagiging sopistikada ay naglaho, napalitan ng isang primal na takot. Takot na mabunyag ang kanyang mga kasalanan. Takot na gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang imperyong binuo niya sa pundasyon ng kasinungalingan ay nasa panganib. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang unahan sila. Kailangan niyang ipakita sa kanila kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Kailangan niyang durugin si Hiraya sa paraang hindi nito malilimutan. Kailangan niyang tanggalan ito ng lahat ng kakampi, ng lahat ng lakas. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit habang tinitipan niya ang numero ng kanyang pinakamaimpluwensyang koneksyon sa mundo ng negosyo. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo, ngunit matatag na parang bato. Walang bakas ng takot na kanyang naramdaman kanina. Muli, siya si Doña Agrifina de Villa ang reynang hindi natitinag. May ipapagawa ako sa'yo. Simula niya, may isang kumpanya na gusto kong mawala sa mapa. Ang pangalan ay Season Textiles. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Tala,
Umuwi si Hiraya na may halo-halong emosyon pagkabigla sa katotohanang nalaman niya, pag-unawa sa galit ni Tala, at isang bagong tuklas na determinasyon na ituloy ang laban. Magkasama na sila ngayon, hindi na siya nag-iisa. Sa loob ng ilang araw, naging mas maingat sila. Palihim silang nagplano. Si Tala ay nagsimulang mag-imbestiga tungkol kay Dr. Jonathan Alcaraz, ang doktor sa reseta, habang si Hiraya naman ay patuloy na nagmamasid sa kilos ni Amihan, naghahanap ng iba pang butas. Mayroon ng pag-asa, mayroon ng liwanag, kahit gaano kaliit. Ngunit ang liwanag na yon ay biglang pinalamon ng isang dambuhalang dilim. Nasa kalagitnaan siya ng pagtulong sa paghahanda ng hapunan, isang gawaing pilit niyang ginagawa para mapanatili ang normalidad. Nang tumunog ang kanyang telepono, nakita niya ang pangalan ng kanyang ama. "Dad, napatawag po kayo," masaya niyang bati. Ngunit ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi ang masiglang boses ng kanyang ama. Ang narinig niya ay isang boses na basag, nanginginig, at puno ng hindi maipaliwanag na takot. "Hiraya." "Anak?" Agad na kinabahan si Hiraya. "Dad, anong nangyari? Ayos lang po ba kayo ni Mom?" Ang kumpanya Hiraya, ang Season Textiles. Hindi maituloy ng kanyang ama ang sasabihin at isang malakas na hikbi ang kumawala dito. Isang tunog na kahit kailan ay hindi pa naririnig ni Hiraya mula sa matibay na haligi ng kanilang pamilya. "Ano pong nangyari sa kumpanya, Dad?" tanong niya. Ang puso niya ay nagsimulang dumagundong na parang tambol. Lahat sila bumitaw, anak." Umiiyak na, sabi ng kanyang ama. "Ang mga investor natin, bigla na lang nag-pull out lahat. Sabay-sabay. Walang paliwanag. At ang bangko, tinatawagan na tayo. Kailangan na nating bayaran ang lahat ng utang natin. Kung hindi, kukunin nila ang lahat. Ang pabrika, ang bahay. Lahat, Hiraya. Lahat ay mawawala sa atin." Nabitawan ni Hiraya ang hawak niyang sandok. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang mga binti niya ay biglang nanlambot. Hindi maaari. Hindi ito nagkataon lang. Ang biglaang pagbagsak, ang sabay-sabay na pag-atras ng mga investor. Isa lang ang may kayang gumawa nito. Isa lang ang may kapangyarihan at kasamaang loob para isagawa ang ganitong paninira. Doña Agrifina. Nang hindi nagpapaalam, tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng kusina, patawid sa malawak na sala, hanggang sa marating niya ang library, kung saan alam niyang nagpapalipas ng oras ang kanyang biyenan tuwing hapon. Walang katok-katok. Marahas niyang binuksan ang pinto. Naroon nga si Doña Agrifina, kalmadong nakaupo sa kanyang silya, nagbabasa ng libro na para bang walang anumang nangyari. Nang makita siya nito, dahan-dahan nitong ibinaba ang libro at tinanggal ang salamin sa mata. Ang mukha nito ay blanko, ngunit ang mga mata ay may malamig na kislap ng tagumpay. "Anong kailangan mo, Hiraya? Hindi ka ba naturuan na kumatok?" "Kayo po ang may gawa nito, hindi ba?" Diretsong akusa ni Hiraya. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at pighati. "Ang pagbagsak ng Season Textiles, kayo ang nasa likod nito." Hindi itinanggi ni Doña Agrifina. Hindi man lang ito kumurap. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Natagalan kayatang malaman. Ang pag-amin na yon ay isang sampal sa mukha ni Hiraya. "Bakit? Bakit niyo ginawa to? Ang usapan natin, pinakasalan ko si Dasyo para isalba ang kumpanya. At iniligtas ko nga ito." Kalmadong sagot ng matanda. "Ngunit ang kasunduan ay may kondisyon. Ang kondisyon ay ang iyong pagsunod, ang iyong katapatan. Isang kondisyon na binali mo nung nagsimula kang makipagkita sa Sorrento na yon." Nanigas si Hiraya. Alam na niya. Alam na niya ang tungkol kay Tala. "Nagkamali ka ng kinalaban, Hiraya." Tumayo si Doña Agrifina at lumapit sa kanya, na parang isang predator na papalapit sa kanyang biktima.
Akala mo ba hindi ko malalaman? Akala mo ba kaya mong lokohin ako sa sarili kong pamamahay? Wala po kaming ginagawang masama, sigaw ni Hiraya. Talaga ba? Ang pakikipag-alyansa sa anak ng kabit ng asawa ko, ang pagpaplano sa likod ng aking likuran, hindi masama yun para sa'yo. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ito ay isang paalala lamang, Hirya. Isang paalala kung nasaan ka lang dapat, kung sino ako, at kung sino ka lang. Sa gitna ng komprontasyon, bumukas ang pinto at pumasok si Dasyo na naalarma sa sigawan. Mama, Hiraya, anong nangyayari dito? Napalingon si Hiraya sa kanyang asawa, ang huling hibla ng kanyang pag-asa. Dasyo, pakiusap. Ang nanay mo. Sinisira niya ang pamilya ko. Tulungan mo ako. Pagmamakaawa niya. Tumingin si Dasyo mula sa nagmamakaawang asawa patungo sa kanyang ina na matigas ang mukha. Nakita ni Hiraya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ang sandaling pagtatalo sa kanyang kalooban. Ngunit gaya ng dati, nanalo ang takot, nanalo ang pagkaduwag. Dahan-dahan, umiwas ng tingin si Dasyo. Tinalikuran siya nito. Mama knows best, Hiraya. Ang mahinang sagot nito, bawat salita ay isang punyal na bumaon sa puso ni Hiraya. Gumuho ang mundo niya. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin ay tinalikuran siya. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa ay ang naging dahilan ng kanyang kapahamakan. At ang pamilyang sinubukan niyang isalba ay nasa bingit na ng pagkasira. Heto ang ultimatum ko para sa iyo, Hiraya. Sabi ni Doña Agrifina, ang boses ay pinal at walang awa. Itigil mo ang lahat ng koneksyon mo kay Tala Cruz. Itigil mo ang kahibangan mong pag-iimbestiga. Tanggapin mo si Amihan at ang magiging apo ko. Mamuhay ka dito bilang isang anino, bilang palamuti, gaya ng nararapat. Gawin mo yan at baka sakaling ibalik ko ang lahat. At kung hindi? Halos paos na tanong ni Hiraya. Kung hindi? Ngumiti si Doña Agrifina. Isang ngiting nakakakilabot. Panonoorin mong maghirap ang mga magulang mo. Panonoorin mong gumuho ang lahat ng pinaghirapan nila. At sisiguraduhin kong kahit isang kusing ay walang matitira sa kanila. Ang pagpili ay nasa iyo. Umalis si Doña Agrifina. Kasunod si Dasyo. Iniwan si Hiraya na nakatayong mag-isa sa gitna ng malawak na library. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang kabiguan. Lahat ay nawala. Sinubukan niyang lumaban, ngunit mas malakas ang kalaban. Sinubukan niyang bumangon, ngunit mas malakas ang puwersang humihila sa kanya pababa. Wala na siyang pagpipilian. Wala nang laban. Talo na siya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig. Hinanap niya ang pangalan ni Tala. Kailangan niyang sabihin dito na tapos na ang lahat. Nasuko na siya. Ngunit bago pa man niya mapindot ang call button, isang text message siyang pumasok. Galing kay Tala. Mabilis niya itong binuksan. Hindi ito mga salita. Isa itong audio file. Nang may pag-aalinlangan, pinindot niya ang play. At isang boses ang kanyang narinig. Boses ni Amihan. Tumatawa. Masaya. Oo nga. Ang galing. 'Di ba? Akala talaga ng matandang hukluban na, yon buntis ako. Kung alam lang niya na peke lang ang sonogram at binili ko lang tong tiyan na to sa online. Ay, hindi na ako makapaghintay na makuha ang mana ng Devilla. At kapag nakuha ko na, babalikan na kita, mahal ko. Natigilan si Hiraya. Ang hawak niyang telepono ay tila naging isang sandata. Ang despair na nararamdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang damdaming mas matindi pa. Hindi lang galit, kundi nag-aalab na puot. Ang gabi ng ika-50 anibersaryo ng Villa Corp Holdings ay isang pagtitipon ng mga Diyos at Diyosa ng Alta Sociedad. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel
ay napuno ng kislap ng mga alahas, ng halimuyak ng mamahaling pabango, at ng mga pekeng ng ngiti at bulungan. Ang lahat ay naroon para saksihan ang kapangyarihan ng pamilya de Villa. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Doña Agrifina de Villa, ang reyna sa kanyang palasyo. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na gown. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Sa kanyang tabi ay si Dacio, at sa kabilang tabi naman ay si Amihan, na ngayon ay halatang-halata na ang pagbubuntis sa suot nitong hapit na silver na bestida. Siya ang sentro ng atensyon, ang tropeo na buong pagmamalaking ipinapakita ni Doña Agrifina. Sa isang sulok, malapit sa malaking pinto, nakatayo si Hiraya. Para sa lahat, siya ay isang anino lamang. Ang kaawa-awang asawa na natabunan na ng bagong paborito. Marami ang sumusulyap sa kanya nang may halong awa at pangungutya. Ngunit hindi nila alam na ang aninong yon ay isang bombang naghihintay lang ng tamang oras para sumabog. Sa ilalim ng kanyang kalmadong anyo ay isang pusong dumadagundong sa kaba at determinasyon. Ang audio recording mula kay Tala ay paulit. Ulit na tumutugtog sa kanyang isipan, isang paalala ng kanyang misyon ngayong gabi. Ang ultimatum ni Doña Agrifina, ang pagkaduwag ni Dacio, ang paghihirap ng kanyang mga magulang, lahat ng yon ang nagsilbing gasolina sa apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Tapos na ang pagiging biktima. Ngayong gabi, siya ang magiging manghuhusga. Nasaan si Tala? Text niya sa ilalim ng mesa. Nandito na ako, sa labas ng ballroom. Naghihintay ng hudyat mo. Mabilis na reply ni Tala. Kaya mo yan, Hiraya. Para ito sa'yo. Para sa atin. Huminga ng malalim si Hiraya at itinago ang kanyang telepono. Umakyat na sa entablado si Doña Agrifina para sa kanyang talumpati. Ang lahat ay tumahimik. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. 50 taon, 5 dekada ng tagumpay at pangingibabaw. Ang Villa Corp ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay isang legasya. Isang legasya na ipinasa sa amin ng aking yumaong asawa, si Roberto, at isang legasyang ipapasa namin sa mga susunod pang henerasyon ng mga De Villa. Sumulyap siya sa direksyon ni Amihan at ngumiti. At ngayong gabi, masaya kong ibinabalita sa inyo na ang kinabukasan ng Villa Corp ay sigurado na. Dahil malapit nang isilang ang susunod na tagapagmana ng aming pamilya. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Amihan ay ngumiti ng matamis at hinaplos ang kanyang malaking tiyan. Si Dacio ay pilit ng ngumiti sa tabi nito. Si Doña Agrifina ay nasa ituktok ng kanyang tagumpay. Ito na ang hudyat. Habang nagpapatuloy sa pagsasalita si Doña Agrifina, dahan-dahang lumakad si Hiraya mula sa kanyang sulok. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat hakbang ay isang paglaban sa takot na nananahan pa rin sa isang bahagi ng kanyang puso. Ngunit ang imahe ng kanyang umiiyak na ama ang nagtulak sa kanya pasulong. Ang suot niya ay isang simpleng pulang bestida, isang kulay na pinili ni Tala. Kulay ng tapang, kulay ng dugo, kulay ng digmaan. Napansin ng mga tao ang kanyang paglapit sa entablado. Ang mga bulungan ay nagsimula. Maging si Doña Agrifina ay natigilan sa kanyang talumpati. Ang mga matay nanlilisik nang makita si Hiraya na paakyat sa hagdan ng entablado. Hiraya, anong ginagawa mo? Bumaba ka riyan. Utos niya, ngunit sapat lang ang lakas para marinig ng mga nasa harapan. Ngunit hindi nakinig si Hiraya. Nagpatuloy siya hanggang sa makarating siya sa tabi ni Doña Agrifina. Sa tabi ng mikropono, hinarap niya ang daan-daang bisita na nakatingin sa kanya. Ang mga mukha ay puno ng pagtataka. Magandang gabi po sa inyong lahat, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Ako po si Hiraya Sison de Villa, ang asawa. Guards!
Ibaba niyo siya riyan! Sigaw na ni Doña Agrifina, ngunit huli na ang lahat. Nakuha na ni Hiraya ang atensyon ng lahat. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagdalo ngayong gabi para ipagdiwang ang legasiya ng Villacorp. Patuloy ni Hiraya. Ang mga mata ay diretso pa ring nakatingin sa mga tao. Isang legasiyang sinasabi ni Doña Agrifina na nakasalalay sa pagdating ng kanyang apo. Tumingin siya ngayon kay Amihan na nagsisimula ng mamutla. Isang napakagandang balita, isang himala. Ngunit alam niyo ba kung ano pa ang isang himala sa panahon ngayon? Teknolohiya. Mula sa kanyang maliit na clutch, inilabas niya ang kanyang telepono at isang maliit na cable. Mabilis niya itong ikinonekta sa sound system ng ballroom, isang bagay na itinuro sa kanya ni Tala kung paano gawin. Anong ginagawa mo? Nagpapanik na tanong ni Dasyo. Ngumiti si Hiraya, isang nangiting mapait. Magpaparinig lang ako ng isang lullaby para sa magiging anak ninyo. At pinindot niya ang play. Oo nga, ang galing. 'Di ba? Akala talaga ng matandang hukluban na yon, buntis ako. Kung alam lang niya na peke lang ang sonogram at binili ko lang tong tiyan na to sa online. Hay, hindi na ako makapaghintay na makuha ang mana ng Devilla. At kapag nakuha ko na, babalikan na kita. Mahal ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang lahat ay natigilan. Ang mga panga ay nangalaglag. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang recording ay nagpatuloy, ngunit wala nang nakikinig. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon na ngayon kay Amihan na para bang isang estatwa. Ang kulay ay tuluyan nang nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa pekeng tiyan. Si Dasyo ay napaurong, tumingin kay Amihan na para bang ito'y isang halimaw. Hindi siya makapaniwala. At si Doña Agrifina ay nakatayo na, parang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat, kahihiyan, at sukdulang galit. Ang kanyang perpektong gabi. Ang kanyang perpektong legasya. Ang kanyang perpektong apo. Lahat ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang katahimikan ay binasag ng malakas na pag-flashen ng mga kamera at ang nagkakagulong-bulungan ng mga tao. Ang eskandalo ay sumabog na. Sa gitna ng kaguluhan, tinanggal ni Hiraya ang cable mula sa kanyang telepono. Hinarap niya ang kanyang biyenan. Ito po ba ang legasiyang ipinagmamalaki ninyo, Donya? Isang legasiyang binuo sa kasinungalingan? Bago pa man makasagot si Doña Agrifina, ang malaking pinto ng ballroom ay bumukas. At mula sa gitna ng mga nagkakagulong bisita, isang babae ang dahan-dahang lumakad papasok. Isang babaeng may pamilyar na mukha, ngunit may bago at matatag na tindig. Si Tala. Tumayo siya sa tabi ni Hiraya sa entablado, magkahawak kamay. Dalawang babaeng sinira ng iisang pamilya, ngayon ay magkasamang bumabangon. Diretsong tiningnan ni Tala si Doña Agrifina. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit na kinimkim sa loob ng 3 dekada. Naalala niyo pa po ba ang nanay ko, Doña Agrifina? Si Elena Sorrento? Ang gabi ng anibersaryo ng Villacorp ay hindi na matatawag na isang pagdiriwang, kundi isang libing. Ang libing ng reputasyon ng pamilya Devilla. Ang tanong ni Tala ay ang huling pako sa kabaong. Hindi na nakasagot si Doña Agrifina. Ang kanyang mukha, na dati larawan ng kapangyarihan, ay naging isang blankong canvas ng pagkatalo. Sa harap ng daan-daang priilehiyong saksi, sa harap ng nagfa-flash na mga kamera ng media na nakapuslit papasok, ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay gumuho at naging abo. Ang mga sumunod na eksena ay malabo na sa alaala ni Hiraya, isang magulong montage ng mga pangyayari. Si Amihan na umiiyak at sumisigaw habang kinakaladkad ng mga gwardya palabas, tinatanggal ang pekeng tiyan at inihahagis sa sahig. Si Dasyo
na nakatayo lang na parang tulala. Hindi alam kung sino ang titingnan. Ang ina na gumuho ang mundo, ang asawang nagbunyag ng lahat, o ang babaeng niloko siya. At si Doña Agrifina na inaalalayan ng kanyang mga loyalista papalayo sa entablado. Ang kanyang katawan ay naninigas, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Bago tuluyang lamunin ng kaguluhan, hinila ni Tala si Hiraya. "Tara na," bulong nito. "Tapos na ang papel natin dito." Magkahawak kamay silang lumabas sa hotel, sinalubong ng malamig na hangin ng gabi. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakahinga si Hiraya ng maluwag. Pakiramdam niya ay isang mabigat na kadena ang natanggal mula sa kanyang puso. Malaya. Kinabukasan, ang iskandalo ay laman ng lahat ng balita. Ang pagbagsak ng mga De Villa. Pekeng tagapagmana, ibinunyag ng sariling manugang. Ang Villacorp Holdings ay agad bumulusok sa stock market. Ang pangalan na dating simbolo ng kapangyarihan ay naging simbolo ng kahihiyan. Para kay Hiraya, ang mga sumunod na araw ay isang proseso ng pagbawi. Ang unang hakbang ay ang pag-alis sa mansyon. Nag-empake siya ng isang maleta lamang, dala ang mga damit at ilang personal na gamit. Hindi na niya kailangan ang mga alahas at mamahaling damit. Ang mga yon ay bahagi ng kanyang ginintuang kulungan. Naabutan siya ni Dasyo sa paanan ng hagdanan habang hinihila niya ang kanyang maleta. "Hiraya, alis ka na ba talaga?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang lalaking minsan niyang sinubukang mahalin. Ang lalaking paulit-ulit na dumurog sa kanyang puso. Ngunit ang nakita niya ngayon ay hindi isang halimaw. Ang nakita niya ay isang duwag. Isang mahinang lalaki na nagtago sa likod ng palda ng kanyang ina sa buong buhay niya. "Oo, Dasyo, aalis na ako." "Patawarin mo ako, Hiraya. Hindi ko alam. Niloko niya tayong lahat," sabi niya. Sinubukang abutin ang kamay ni Hiraya. Ngunit marahan itong inilayo ni Hiraya. "Niloko ka niya, Dasyo. Pero ako, matagal mo nang alam na hindi mo ako mahal. Matagal mo nang alam na sinasaktan mo ako. Hinayaan mo lang. Kaya hindi. Hindi lang siya ang nanloko. Ikaw din. Pwede pa nating ayusin to, Hiraya. Pwede tayong magsimula ulit." "Hindi na," putol ni Hiraya. Ang boses ay kalmado ngunit pinal. "Tapos na tayo, Dasyo." Hindi na niya naramdaman ng galit. Ang naramdaman na lang niya ay awa. Awa para sa lalaking hindi kailanman natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. "Hindi na kita kinamumuhian, Dasyo," dagdag niya. "Dahil para kamuhian ka, kailangan ko munang maramdaman na mahalaga ka. At ngayon, wala na akong nararamdaman." Tinalikuran niya ito at naglakad palabas ng pinto. Hindi na lumingon pa. Sa labas ay naghihintay si Tala sa kanyang sasakyan. Ang pangalawang hakbang ay ang pagharap sa kanyang pamilya. Sa tulong ni Tala at ng mga koneksyon nitong abogado, nalaman nilang ilegal ang ginawang pagmamanipula ni Doña Agrifina sa mga investor. Gamit ang banta ng isang malaking demanda, napilitan ang mga De Villa na ibalik ang lahat. Dahan-dahan, sa tulong ng mga bagong investor na ipinakilala ni Tala, ang Saison Textiles ay nagsimulang bumangon muli mula sa abo. Ngunit sa pagkakataong ito, si Hiraya na, kasama ang kanyang ama, ang nasa timon. Hindi na siya ang anak na isinakripisyo. Siya na ang leader na mag-aangat dito. Ang huling hakbang, at marahil ang pinakamahirap, ay ang pagpapalaya sa kanyang sarili. Ipinasa niya ang divorce papers. Noong una ay tumanggi si Dasyo, sa utos na rin siguro ni Doña Agrifina na subukang isalba ang natitirang piraso ng kanilang reputasyon. Ngunit sa huli, wala na rin silang nagawa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa bago niyang opisina sa Saison Textiles, dumating ang sulat mula sa abogado. Final na ang diborsyo. Napahawak si Hiraya sa papel. Isang piraso ng papel na sumisimbolo sa kanyang kalayaan.
Walang luhang pumatak. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo. Isang ngiting mapayapa. Tapos na, bulong niya sa sarili. Tumayo siya at lumapit sa bintana ng kanyang opisina. Tinanaw ang abalang syudad sa ibaba. Ang syudad na minsan ay naging saksi sa kanyang pagdurusa, ngayon ay tila nag-aalay sa kanya ng walang katapusang mga posibilidad. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Tala. Dala-dala ang 2 tasa ng kape mula sa kalinaw. Balita ko. Opisyal ng singular lady ang best friend ko. Nakangiting sabi ni Tala. Balita ko rin. Natatawang sagot ni Hiraya. Tinanggap ang kape. Salamat Tala. Sa lahat. Wala yon, sabi ni Tala. Sumandal sa tabi niya sa may bintana. Partner in crime, di ba? Nagkatawanan sila. Ang kanilang samahan na nagsimula sa isang plano ng paghihiganti ay naging isang tunay na kapatiran. Kamusta na pala? Siya? Tanong ni Hiraya. Hindi na kailangang pangalanan kung sino. Nagkibit balikat si Tala. Nabalitaan kong nasa probinsya. Bumalik sa kung saan man siya nanggaling. Si Dasyo, sinusubukang pamunuan ang natitira sa Villa Corp, pero walang may gustong makipagnegosyo sa kanya. At si Donya? Hindi na raw halos lumalabas ng mansyon. Tumango si Hiraya. Hindi niya naramdaman ang saya sa pagbagsak nila. Ang naramdaman niya ay katahimikan. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Hiraya. Galing ito sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam niya kung kanino galing. Hiraya, si Dasyo ito. Na-stroke si Mama. Nasa ospital siya. Hindi makapagsalita. Hindi makagalaw. Hinahanap ka niya. Sa tingin ko, gusto kanyang makita. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula ng gabing gumuho ang imperyo ng mga De Villa. Para sa marami, mabilis lang ang 1 taon. Ngunit para kay Hiraya, ang 1 taon na yon ay isang buong buhay, isang bagong buhay. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang bagong apartment. Hindi na ito ang Hiraya na parating na kayuko na may mga matang puno ng kalungkutan. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may tindig. Ang kanyang mga mata ay may kislap. Hindi ng mga alahas, kundi ng kumpiyansa at pag-asa. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, isang simbolikong pagputol sa nakaraan. Ang kanyang suot ay isang matikas na business suit, hindi na isang bestidang palamuti. Siya si Hiraya Sison, ang presidente ng muling isinilang na Sison Textiles. Pinagmasdan niya ang text message ni Dasyo na natanggap niya noong 1 linggo. Paulit-ulit niya itong binasa. Hinahanap ka niya. Sa tingin ko, sigurado ka ba talaga sa gagawin mo? Tanong ni Tala, na nakaupo sa kanyang sofa, hawak ang susi ng kotse. Tumingin si Hiraya sa refleksyon ng kaibigan sa salamin. Hindi ko alam, Tala, pero pakiramdam ko, kailangan ko itong gawin. Hindi para sa kanya, para sa akin. Tumango si Tala, puno ng pag-unawa. Okay. Hihintayin kita sa labas ng ospital. Ang biyahe papuntang ospital ay tahimik. Bawat kanto na kanilang malampasan ay tila isang pagbabalik tanaw sa mga alaala ng sakit. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay wala ng talim. Mga peklat na lang sila, mga paalala ng isang laban na kanyang naipanalo. Pagdating sa pribadong silid ng ospital, naabutan niya si Dasyo na nakaupo sa labas. Ang mukha ay mas matanda ng 10 taon. Tumayo ito nang makita siya. Salamat sa pagdating, Hiraya. Kamusta na siya? Tanong ni Hiraya. Nagkibit balikat si Dasyo. Ganoon pa rin. Hindi makapagsalita. Halos hindi makagalaw ang kalahati ng katawan. Ang sabi ng doktor, milagro na lang kung makakabawi pa siya. May pait sa boses nito. Ang reyna, biglang naging isang bilanggo sa sarili niyang katawan. Tumangulang si Hiraya. Papasok na ako. Pagbukas niya ng pinto, isang amoy ng gamot at antiseptiko
ang sumalubong sa kanya. At doon, sa gitna ng silid, sa isang puting kama na napapalibutan ng mga makina, nakahiga si Doña Agrifina de Villa. Ang babaeng dati kinatatakutan ng lahat, ang babaeng kayang magpatumba ng mga kumpanya sa isang tawag lang, ay isa na lamang mahinang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang buhok, na dati laging nakaayos, ay may mga puti na. Ang kanyang balat ay kulubot. Ang kalahati ng kanyang mukha ay hindi gumagalaw, na nagbibigay dito ng isang permanenteng malungkot na ekspresyon. Ngunit ang mga mata nito ay buhay pa. At nang makita siya nito, nakita ni Hiraya ang pagdaloy ng iba't ibang emosyon doon. Gulat, galit, pagsisisi, at takot. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga aparatus na sumusubaybay sa tibok ng kanyang puso. Lumapit si Hiraya sa tabi ng kama. Tinitigan niya ang babaeng nagdulot sa kanya ng sukdulang sakit. Hinintay niya ang pag-usbong ng galit, ng pagkasuklam, ng kahit anong pagnanais na isumbat ang lahat. Ngunit walang dumating. Ang naramdaman niya ay isang malalim na awa. Nakita niya hindi ang isang halimaw, kundi ang isang babaeng ginugol ang buong buhay sa paghahabol ng kapangyarihan at pagpapanatili ng isang legasiyang binuo sa kasinungalingan para lamang sa huli ay mawala rin ang lahat. Ang pinakamalaking parusa para kay Doña Agrifina ay hindi ang mamatay, kundi ang mabuhay ng ganito, mahina, walang kapangyarihan, at pinagmamasdan ang pagguho ng lahat ng kanyang pinahalagahan. Ang hustisya ay may sariling paraan ng paniningil. Walang salita ng paghingi ng tawad ang lumabas sa bibig ni Doña Agrifina. Hindi na rin naman ito kaya, at hindi na rin ito hinintay ni Hiraya. Dahil napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa iyo. Ito ay para sa sarili mo. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang maging bilanggo ka ng galit at sakit ng nakaraan. Ito ang huling hakbang tungo sa tunay na kalayaan. Dahan-dahan, iniabot ni Hiraya ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa ibabaw ng kamay ni Doña Agrifina na nakapatong sa kumot. Malamig ito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Doña Agrifina. Isang luhang hindi malaman ni Hiraya kung dahil sa pagsisisi o sa kabiguan. Ngunit hindi na yun mahalaga. Tapos na po ang lahat. Mahinang bulong ni Hiraya. Magpahinga na po kayo. Tinalikuran niya ang kama at lumakad palabas ng silid. Iniwan ang nakaraan sa likuran niya. Sa labas, naghihintay si Tala, nakasandal sa pader. Hindi ito nagtanong. Ngumiti lang ito nang makita ang payapang mukha ni Hiraya. Magkasama silang naglakad palayo sa ospital. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo na si Hiraya sa balkonahe ng kanyang opisina. Tanaw niya ang buong lungsod ng Silangan na ngayon ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ang hangin ay sariwa. Ang pakiramdam ay magaan. Ang kalayaan pala ay hindi matatagpuan sa paghihiganti. Hindi ito ang pagbagsak ng iyong mga kaaway. Ang tunay na kalayaan ay ang kapayapaan sa iyong puso. Ang kakayahang tumayo sa sarili mong mga paa, buuin ang sarili mong pangarap, at piliing magpatawad, hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil karapat-dapat kang maging malaya. Huminga siya ng malalim. Pinuno ang kanyang baga ng hangin ng bagong simula. Hinarap niya ang pagsikat ng bukang liwayway, isang pangako ng bagong araw, isang pangako ng pag-asa. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya, ngumiti si Hiraya. Isang ngiting nagmumula hindi sa labi, kundi sa isang pusong sa wakas ay buo na at malaya. At dito po nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Hiraya. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwento ni Hiraya ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang emosyonal na paglalakbay na rin para sa amin.
Bawat patak ng kanyang luha, bawat sandali ng kanyang pagdududa, at higit sa lahat, bawat hakbang niya tungo sa pagbangon ay isang karanasang binuo natin ng magkasama. Naramdaman namin ang kanyang sakit at ipinagdiwang namin ang kanyang tagumpay na tila sarili naming tagumpay. Sana po, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwang isang mahalagang aral sa ating mga puso na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo hindi bumabagsak, kundi sa kung paano tayo paulit-ulit na bumabangon. Ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, bagkus ito ang pinakamatapang na pagpapamalas ng pagmamahal sa sarili, isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili upang tuluyang lumaya mula sa mga tanikala ng nakaraan.